Tinanggap na ni Senador Robin Padilla ang pagbibitiw sa pwesto ng kanyang political officer na si Nadia Montenegro matapos akusahang gumagamit umano ng iligal na droga sa Senado. Nilinaw naman ni Montenegro na hindi siya guilty sa alegasyon at biktima lang siya ng trial by publicity, maling panghuhusga at pamamahiya. At sa harap nito, nauna nang nagpa-drug test itong si Senador Mig Zubiri at ang kanyang mga staff habang ang iba namay nagpaplano pa lamang na sumunod para ipakitang malinis sa bawal na droga ang mga taga-Senado. Kunin natin ang report ni Mean Corvera. Nagbitiw na sa pwesto ang dating aktres na si Nadia Montenegro, ang staff ni Senator Robin Padilla na napaulat na umano'y gumamit ng marijuana sa ladies room ng Senado. Ayon sa Chief of Staff ni Padilla na si Attorney Rudolph Jurado, natanggap nila ngayong araw ang resignation ni Montenegro kasama ang kanyang written explanation hinggil sa umano'y paggamit niya ng marijuana. Tinanggap naman anya ni Padilla ang pagbibitiw ni Montenegro. Si Montenegro ang isa sa mga political affairs officer ni Padilla. Sa kanyang sulat, itinanggi ni Montenegro na gumamit siya ng marijuana at iginiit na biktima siya ng trial by publicity, maling panghusga, pangbabash at pamamahiya. Binatikos nito ang pagpapalabas ng incident report kung saan inilagay pa ang kanyang pangalan samantalang wala palang ebidensya na nagdulot anya ng pangungutya sa kanyang pamilya. Nagbitiw raw siya dahil apektado na rin ang kanyang mental health at ang kanyang mga anak dahil ang kanilang inaumano ay drug addict. Minabuti niya rin daw na magbitiw para hindi na makaladkad ang pangalan ni Senator Padilla. Dahil sa kontrobersiya, ipinanawagan ni Senate Minority Leader Vicente Soto kay Senate President Francis Escudero na ibalik ang random drug testing sa mga tauhan ng Senado na natigil noong panahon ng pandemya. Kanina nagpa-drug test na si Senator Juan Miguel Zubiri kasama ang kanyang 35 mga staff. Sabi ni Zubiri, mandatory na ipinatupad ang drug testing sa kanyang tanggapan para matiyak na drug-free at wala sa kanila ang gumagamit ng illegal drugs. Sabi ko, lead by example, dami nagsasabi na may nagdodroga dito sa Senado, kaya sabi ko, dapat ako at staff ko ang unang magpa-test para sa pinagbabawal na gamot. Para sa ganun, baka maengganyo din ang ating makasamahan. Dahil ang gusto rin po natin, magkaroon ng drug-free Senate. Sa ginawang drug testing, malalaman kung gumagamit sila ng shabu, marijuana, cocaine, ecstasy at opium. Ayon sa mambabatas, nais niyang maging halimbawa sa mga senador at kanilang mga staff dahil sila ang tagagawa ng batas at hindi sila ang dapat na maging lawbreaker. Kung may staff siya na mapapatunayang gumagamit ng illegal drugs, bibigyan naman ng due process at pagkakataon na mag-rehabilitate. Kung sumailalim ito sa rehab pero nag-positive pa rin, tatanggalin na ang empleyado. I see no problem. Pag wala naman kayong tinatago, bakit matatakot po kayo mag-drug test? Kaya I am encouraging, ini-encourage ko po ang lahat ng mga senador at kanilang mga opisina na magpa-drug test na. Para sa ganun ay talagang mawawala ng duda na mga nagdudurog dito sa ating Senado. Bukas nakatakda ring magpa-drug test si Senator Raffy Tulfo at kanyang mga staff. Even before I became senator, nilalabi ko na yan, dapat lahat ng mga magkakandidato pa lamang, sa COMELEC pa lamang, dapat magpa-drug test na. Kasi nababalitaan natin noon na mayroong mga politiko ang nag-name names na addict daw, mayroong sa lower house, mayroong sa upper house, mayroong sa mayor, mayroong sa governor. So para matapos na yung ganung klaseng problema, dapat hindi lang sa Senate, kundi sa lahat across the board. Lahat ng mga nasa gobyerno. Aminado ang senador na nakakahiya na nakaladkad ang Senado sa umano'y issue ng paggamit ng illegal drugs. Bakit dito pa sila, kung sino man mga yon, o isang tao man o ilang tao, bakit dito pa kasi sila magmariwana sa Senado? Parang wala namang respeto. Diba? Na tayo nag-imbestiga ng mga kalokohan, katiwalian, tapos dito meron pala nagmamariwana. It's very saddening, nakakalungkot.
Wala pang pahayag si Senator Robin Padilla tungkol sa pagkakadawit ng kanyang staff sa umano'y paggamit ng illegal drugs. Sa halip naghain siya ng panukalang batas na mag-oobliga sa lahat ng itinalaga at inihalal na opisyal ng gobyerno kabilang na ang Pangulo ng Pilipinas na sumailalim sa taunang drug test. May Ann Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.